Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang napakalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinibigay niya ang mga pagkakataon. Ibinibigay niya sa atin ang mga pagkakataon upang tayo ay magpapaligsahan sa mga kabutihan, upang ating madagdagan ang ating mga gawaing mga kabutihan sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Quran, sa pamamagitan ng pag-aaral natin, sa pamamagitan ng pakikinig natin, sa pamamagitan ng paggawa natin ng mga amal as-salihah, mga gawaing mabuti alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag na huwag natin ito ipagkakait sa ating mga sarili, mga kapatid, kasi pumasok na tayo dito sa unang 10 araw ng buwan ng Hajj, ay ito na yung pinakamainam na mga araw. Ito na yung pinakamainam na mga araw. Huwag nating sabihin na sa mga araw na ito, pumasok ang pinakamainam na mga araw, ay ni paghawak natin sa ating Quran ay hindi natin hinahawakan. Huwag natin sabihin na ni pagbasa natin sa banal na Quran ay hindi natin binibigyan ng pagkakataon. Huwag na huwag natin ipagkakait sa ating mga sarili ang mga kabutihan, ang mga paggawa ng mga kabutihan alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming mga araw, pero bakit itong mga araw na ito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah? 10 araw, wala tayong ginawa. 10 araw, natutulog tayo. 10 araw, nanonood tayo. 10 araw, kung ano-ano mga pinagagawa natin, na katulad din ng mga ginagawa natin nung hindi pa pumasok itong 10 araw na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Basahin natin ang Quran. Hawakan natin ang Quran. Gumawa tayo ng anumang mga gawain ng mga kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin gawin na isa lang. Lahat na maisip natin na mabuting gawain ay dubli-dublihin na natin sa mga araw na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Alam ba natin na dito sa 10 araw na ito, sa ikasyam na araw ay dito yung tinatawag na Yawm Arafah. Ang Yawm Arafah, araw ng Arafah ay napakalaking biyaya na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nung itinanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pag-ayuno sa araw ng Arafah, pag ikaw ay nag-ayuno ng fasting sa araw ng Arafah, ay anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Mabuburan niya ang isang taon na naunang kasalanan at ang susunod pa na taon. Tingnan ninyo. Sa isang araw lamang na pag-ayuno natin sa araw ng Arafah, ikasyam. Sa ikasampu ay Eid na, araw na ng Eid. Ikasyam na araw sa buwan ng Hajj ay ibig sabihin 2 taon na mabubura na ating mga kasalanan. Yung naunang taon na kasalanan at ang susunod na taon na kasalanan. Naisalaysay ni Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin akthara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah." Wala nang araw, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na higit na maraming ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala na alipin mula sa impyernong apoy kaysa sa araw ng Arafah. Ibig sabihin, sa araw ng Arafah ay ito na yung araw na napakadaming mga tao, na wala nang mas madami pa dito, na ibig sabihin ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyernong apoy. Mga taong nakatakda na mapupunta sa impyernong apoy, sa araw ng Arafah ay ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin na dito na kumpleto ang ating relihiyon, ang Islam, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Sa araw na ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," ay kinumpleto ko
para sa inyo ang inyong relihiyon. Wa atmamtu alaykum ni'mati, at ginawa kong ganap sa inyo ang aking biyaya. Wa raditu lakumul Islam dina, at pinili ko para sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpili ang Islam para sa atin, ang ating relihiyon. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya napakaraming napapaloob dito sa 10 araw na ito na buwan ng Hajj. Buwan ng Hajj. 10 araw na buwan ng Hajj, napakaraming mga napapaloob dito na yung mga gawain na mabuti ay ibig sabihin higit na napakalaki ang gantimpala doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bakit hindi natin ito sinasamantala ang pagkakataon na ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Bakit ayaw natin hawakan ang banal na Quran, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit ayaw natin basahin ang banal na Quran, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit ayaw natin ang mga kabutihan na higit na malaki ang gantimpala na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit hinihintay pa natin ang panahon? Minsan ay ganun, maisip natin, saka lang, bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Ganyan, kasi kapag gawaing mabuti, ang iisipin mo ay ididili mo yan eh. Saka lang, saka lang, saka lang. Pero kapag gawaing masama, subukan mo. Kapag gawaing masama, hindi mo yan iisipin na ididili mo. Kasi gagawin mo na yan agad-agad. Pero gawaing mabuti, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ididili natin. Kaya huwag natin gawin yun mga kapatid. Kasi kapag dumating sa atin ang ating takdang oras, ang ating kamatayan, hindi na ito madidili. Hindi na tayo bibigyan ng panahon na saka lang kasi magbabasa pa ako ng Quran, kasi magsasaulo pa ako ng Quran, kasi mag-aaral pa ako, kasi mamimigay pa ako ng kawanggawa, kasi gagawa pa ako ng mga kabutihan. Hindi na madidili mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag natin idili ang mga gawaing mga kabutihan. Kung ano yung napagplanuhan natin, na itatak natin sa ating kaisipan, naisip natin, na ibig sabihin, mga plano na mga magaganda, mga plano na mga mabubuti, ay ipagpatuloy, gawin na natin itong lahat. Hindi natin may pagkakaila. Lahat tayo ay nagplano. Lahat tayo ay nangarap. Sana mabasa ko ang buong Quran. Pero hindi natin ginagawa. Anong silbi ng plano natin kung hindi natin ginagawa? Sana magaya ko si ano na napakarami, napakalaki ang kanyang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Pero hindi natin ginagawa. Hindi natin makukuha ang pangarap natin, ang plano natin, kung hindi natin ito gagawin mga kapatid. At sabayan natin ang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, ang lahat ng mga plano natin na mga kabutihan ay kasama dyan sa ating likuran. Sumusunod sa atin ang khanas, sumusunod sa atin ang syaitan, sumusunod sa atin ang satanas, ang demonyo, na para mapigilan tayo sa ating mga gawain na mga mabubuti, para mapigilan tayo sa ating mga hangarin na mga mabubuti, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakasan natin ang ating pananampalataya. Samantalahin natin ang mga araw na ito, mga kapatid, na gumawa ng mga kabutihan alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagbabasa ng Quran, pagtuturo ng banal na Quran, pag-aaral ng katuruan sa pananampalatayang Islam, pagtuturo ng mga katuruan sa pananampalatayang Islam, paggawa ng anumang mga gawaing mga mabuti, kawanggawa, anumang bagay, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil napakalaking gantimpala ng pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na ito. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.